So isang magandang araw po mga kababayan. So isang TV show yung napanood ko sa Facebook na pastor na nagsagot ng question na ang mga bakla daw ay kung pupunta ba sa langit o sa impyerno. Ano po? At meron siyang sagot. Ano po? Pero para sa akin ay hindi ako komportable sa kanyang isinagot dahil hindi prangkahan yung pagkakasabi niya at hindi niya talaga sinabi kung ano ba ang dahilan kung bakit sila pupunta sa sa impyerno o sa langit, ano po. Pero ang sinabi niya dito is ang sinabi niya is lahat daw papunta ng impyerno, and then okay naman, tama naman yon. So wala tayong tutol doon. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit ang mga bakla at mga tomboy ay mapupunta sa impyerno o sa langit? Yun po yung isang bagay na hindi ko nakitang nasagot ni Pastor Jeff. Ano po, pastor po ito si Pastor Jeff na sa TV5, madalas siya dito sa mayroon siyang Daily Bread sa TV5 lagi. So actually napakaganda ng sagot niya, pero merong kulang merong kulang. So panoorin po natin mga kababayan. Mapupunta ba sa impyerno ang mga bading at ang mga tomboy? Kung ako kay Ate Vanessa, careful lang to say stuff like that na yung anak mo mapunta sa impyerno. Ate Vanessa, baka makita pa kayo ron. Hindi ko pala na para to answer this correctly, not pertaining to a particular gender or no. Ang clear po sa Bible, paano ba mapunta sa impyerno? Ang sabi po doon, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The word pong ginamit dito, I studied a little bit of Greek. Nekros, eternal death. Now, sino ngayon yung makasalanan? Ito rin sinabi sa Bible. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po, yung pinanganak. Tignan mo, kung may pusod ka, makasalanan ka, okay? Galing tayo kay Eva at Adan, except si Jesus na hindi po dumaan sa linya po ng tao dahil siya nga ay conceive ng Holy Spirit. Now, kung lahat makasalanan, lahat papuntang impyerno, sino ngayon mapupunta sa langit? That's a good question. Now, ang maraming Pilipino gumagawa ng kabutihan kasi dinisip nila, do good works, you're gonna go to heaven. Yung po kabaliktaran sa Bible. Ang sabi sa Biblia, not by good works, para daw hindi tayo makapagyabang sa Diyos. Kung mapupunta sa langit ang taong mabait, di bakit pa bumaba si Jesus kung pwede rin naman gumawa ng tayo ng kabutihan? Kung ganun po ang labanan, dapat pinadala niya accountant, hindi savior, para bilangin ilan ang good works mo. Pero very clear kay Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one will go to the Father in heaven except through me, sabi ni Jesus. So yung tanong mo, Ate Coring, mapupunta ba sa impyerno yung anak ni Ate Dalisay? Hindi ko alam. Pero alam ko kung sino mapupunta sa langit. Ang mga tumanggap sa kapatawaran na inalok ni Jesus nung siya namatay sa krus ng Kalbaryo. So lahat tayo rito papunta ng impyerno the moment kay panganak. So hindi na question yung, pupunta ba ako impyerno? Papunta ka ng impyerno. Kung di nang ialam si God, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Kung di siya nag-intervene sa history ng mankind, lahat tayo papunta na rin naman ng impyerno. Kaya dapat magpasalamat tayo. Sabi sa Bible, it is by grace you have been saved. It's only by grace kaya ka mapupunta sa langit if you believe in your heart that Jesus Christ died for you. So, to answer your question din naman, Donita, mapupunta ka sa langit. Kung mag-usap tayo mamaya, tatanggapin mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Amen? God bless you! So yun po so nakikita natin na napakaganda na sagot ni Pastor Jeff na lahat ng tao, sinabi niya sa kanyang unang part, hindi niya na sinabi na yung isang particular gender lang, kundi ang sinabi niya is lahat ay makasalanan. Ibig sabihin, yung lahat ng hindi tumanggap kay Jesus Christ ay talaga mapapahamak. Ngayon ang tanong, kasi ang tanong dyan, bakla at tomboy ang pinag-uusapan. Ano po ba ang mga dahilan kung bakit ang mga bakla at mga tomboy is mapupunta sa langit? Yun ang hindi ko nakita na elaborate. Actually, pwede naman pumunta ang lahat ng tao sa langit at pwede rin pumunta sa impyerno. So, kung biblical po ang titingnan natin, direct to the point na sagot, hindi ko po nakita na dinirect to the point niya para malaman ng lahat ng mga tao, lahat ng mga bakla at tomboy kung bakit sila mapupunta sa impyerno o paano sila makakapunta sa langit. Tama yung sinabi ni Pastor Jeff na ang sino mang tumanggap kay Jesus Christ is mapupunta sa langit. Pero hindi dahilan yung maging mabuting tao ka, maganda ginagawa mo is posibilidad na mapupunta ka sa langit. Dahil ang lahat ng tao kayang gumawa ng mabuti. Pero kabila ng nagagawa nila ng kabutihan is meron silang kasamaang nagagawa. Ngayon tanong, kailangan ng tinatawag na repentance. Ano ba yung particular na ginagawa ng mga bakla o tomboy
bakit sila mapupunta sa impyerno. Actually, lahat ng tao po makasalanan. Wala pong matuwid, wala kahit isa. Ano po? So, lahat po ay nagkasala at walang humahanap sa Diyos. So, makikita natin doon na talagang lahat po ng tao ay makasalanan, is papunta talaga lahat sa impyerno. Pero, ang gusto ng Panginoon is magsisi tayong lahat at manumbalik sa Diyos. Ano po? At ngayon, pag-uusapan natin kung ano ba ang dahilan kung bakit mapupunta ang mga bakla at mga tumboy sa impyerno. Ano po? Actually, hindi natin hinahatulan lahat sila. Ano po? Babasihan po natin ang Biblia. Ano po? Dahil sa Biblia po nakasulat ang lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari sa tao. Ano po? Pwede siyang pumunta sa langit kung siya ay makikinig sa Diyos. Pero kung hindi siya makikinig sa Diyos, pupunta siya sa impyerno. So, tingnan natin sa Biblia. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano po? Yun ang gusto kong masagot ni Pastor Jeff. Parang kulang kasi yung sagot niya na napanood ko. Paano malalaman na lahat kasi kakausapin niya si Donita dyan eh. So actually marami siyang sasabihin kay Donita. Paano naman yung iba na napagkaitan ng kasagutan? Paano nila malalaman na mapupunta sila sa langit o mapupunta sila sa impyerno? So tingnan natin ano po yung sinasabi ng Biblia. Ayan dito po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang verse 10. Dito po ipinahayag ng salita ng Diyos kung paano mapunta sa impyerno ang lahat ng mga tao. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Diyan po makikita natin is general, ano po, yung mga liko. Ibig sabihin, mga gumagawa ng masama. Sabi ito, huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga nakikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manlalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So makikita natin dyan mga kapatid, no, maraming mga diniscuss si Apostol Pablo tungkol sa pagkapahamak ng isang tao. Ibig kasi dyan, ang nakalagay dyan, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Yung mga inilagay dito ni Apostol Pablo, yung mga ipinaalala niya sa mga taga-Korinto. Ngayon, meron tayo dyan nabasa na ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. So makikita natin dyan sa last part ng verse 9, makikita natin dyan na binanggit niya, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. Ibig sabihin, nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Ano po? Yan po ang dahilan kung bakit ang mga bakla at mga tomboy ay hindi sila makakapagmana ng kaharian ng Diyos. Yan po yung dahilan. Pero actually, lahat naman ng tao is open yung salita ng Diyos. Open yung kaharian ng Diyos. Ano po? Lahat po ay open para sa lahat ng tao. Ano po? Nga lang, kung ito ang mga bagay na ito na ginagawa ng mga tumboy at mga bakla, nakikipagtalik sila sa kapwa nila, lalaki at babae, ito po ang dahilan ng kanilang pagkapahamak. Ano po, kahit na sila po ay sumasampalataya pa. Dahil una-una sa lahat, binigyan tayo ng paalala ng mga apostol kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng langit at kung paano tayo mapapahamak. Kaya nga ito binibigyan na pinapaalala ng mga apostol. Actually si Apostol Pablo, pinaalala niya to sa mga Korinto. Talagang merong mga ganito sa mga nasa Korinto. Kaya nga ipinaalala niya to para hindi sila mapahamak, kundi sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ni Kristo. Lahat naman ng tao mapapahamak talaga mga kababayan, mga kapatid. Pero ito yung sagot doon pala sa sinasabi na tanong, ang mga bakla ba at ang mga tumboy ay mapupunta sa langit o mapupunta sa impyerno? Yes, pwede silang mapunta sa langit, yun ay kususunod sila sa proseso na ibinigay ng Diyos sa tao. Kasi ang lalaki is dapat sa babae lang at ang babae ay para sa lalaki. Ano po? Yun po yung yung pasimula na ginawa ng Diyos ang tao para sa babae. Ano po? Yung lalaki ay para sa babae, babae para sa lalaki. Ibig sabihin sila yung magkapares. Ano po? Hindi yung lalaki sa lalaki is sa babae sa babae. Kaya nga from the original na disenyo ng Diyos sa isang tao o sa magkasama ng magkarelasyon na tao, dapat doon po matutupad na yung pagsunod natin sa Diyos is matupad natin. Ano po? Yun doon natin makikita na talagang sumusunod tayo sa proseso ng Diyos. Pero kung hindi naman, is sa mundo po tayo, sa proseso ng mundo tayo sumusunod. Yung patungkol dito sa mga pagkikipagtalik sa kapwa lalaki, pakikipagtalik sa kapwa babae. Yan po ang dahilan
ng kanilang pagkapahamak. Pero unless na magsisisi po ang isang tao at iiwanan nila ito. Actually, marami namang mga ginagawa tayong kasalanan, kahit naman yung mga mananampalataya na marami pong nagagawang pagkakamali sa buhay. Pero itong mga to is mortal po ito na mga kasalanan. Isa po iyan yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae. Yan po ang dahilan kung bakit sila po ang mapapahamak. Yun yung hindi natin narinig kanina. Hindi natin narinig doon sa ipinaliwanag ni Pastor Jeff. Ano po? Direct to the point. Ang sabi ng Biblia, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga liko. Ano po? Dahil ang topic doon is, ang mga bakla ba at tomboy is mapupunta ba sa impyerno o sa langit? Ayan. So, ang sabi dito, pag nakikipagtali ka sa kapwa lalaki at kapwa babae mo, so, pwede kang pumunta sa impyerno. Pero kung ikaw ay hindi nakikipagtalik sa kapwa lalaki at sa kapwa babae, iniwasan mo yung mga bagay na yun. Sumunod ka sa talagang proseso ng Diyos, sa talagang pamamaraan ng Diyos tungkol sa pamumuhay ng tao. Ano po? Yun po ang iyong daan upang ikaw ay maligtas. Ano po? Dahil ikaw ay sumusunod. Kasi ito sinasabi ng salita ng Diyos na kapag ito yung ginagawa ng tao, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Actually, lahat po ay pwede namang magkaroon ng pagkapahamak. Pero dahil nga doon sa topic na yon, yung tungkol sa pakikiapid sa lalaki, ano po, is, at saka pa babae, yun po yung pwede nilang ikapahamak. Ano po? Actually, maraming mga kasalanan na pwede tayong magawa, hindi naman nakakamatay. Ito actually, pinaalala to ng mga apostol sa atin para malaman natin na ito pala yung pwedeng mapahamak yung mga tao. Ano po? Actually, marami akong kakilalang mga bakla at mga tomboy. Pero ma-identify mo lang ang isang tao na bakla at tomboy kung sila po ay nakikipagtalik sa kapwa babae at sa kapwa lalaki. Unless na hindi sila nakikipagtalik sa kanilang same sex, ano po, is hindi po sila ma-recognize is a bakla o tomboy. Dahil una-una sa lahat, marami mga tao na mahinhin kumilos, marami mga tao na talagang malambot magsalita, pero meron po silang mga asawa, mga babae ang asawa. Tapos yung mga babae naman is astig kung kumilos, pumorma is mga, kala mo lalaking pumorma, pero ang asawa po nila ay lalaki. Hindi po maiko-consider yun na mga bakla at tumboy. Pero ang isang nilalang o ang isang tao na nakikipagtalik sa kanyang same sex, ano po, is yun po ang isang ipinagbabawal po ng salita ng Diyos. Kaya kung Kristiyano kang totoo, tatalikuran mo yan. Ilalagay mo yung sarili mo kung ano yung pamamaraan ng Diyos sa orihinal na pagkakalikha sa tao. Ano po? Yun yung ating dapat na malaman. Kaya nga doon sa mga bakla at mga tomboy, hindi po tayo galit sa mga bakla at sa tomboy. Actually, concern nga ako sa kanila. Ano po? Marami akong mga kaibigan, mga bakla, mga tomboy, marami akong kakilalang ganyan. Hindi man ako galit sa kanila eh. Pero ang dahilan, pag minsan pinapaalalahan ako, sinasabihan ko talaga sila na baka pwede nilang itigil yung dahil una sa lahat. Diyos mismo ang nagsabi, hindi papasok sa kaharian ng langit o hindi magmamana sa kaharian ng langit ang mga gumagawa ng pakikipagtalik sa kanilang kapwa lalaki at kapwa babae. Ano po? So, dito yung inilagay lang pakikiapid sa kapwa lalaki. Ano po? Pero kung kapwa lalaki ay bawal, automatic yun. Pati ang mga babae din ay hindi pwedeng makipagtalik sa kapwa babae. So, yun po yung ating yun po yung ating karagdagan doon. Actually, maganda yung sagot niya Maganda yung sagot ni Pastor Jeff. Kaso lang hindi direct to the point yung nakita ko. Ang dami niyang pinaligoy-ligoy. Tama yung sa lahat ng sinabi niya na lahat ng tao ay pwedeng mapunta sa impyerno o pwede rin mapunta sa langit. At po sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Once na ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, dapat paniwalaan mo yung kanyang mga aral. Yan po yung isang mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Hindi yung nagsisimba ka sa Kristiyanong simbahan, sabi Kristiyanong simbahan, tapos nakikipagtali ka sa kapwa lalaki o kapwa babae. Hindi po pinapahintulutan ng Diyos yun. Pinapahintulutan ng simbahan. Pinapahintulutan ng mga tao. Pero ang Diyos ay hindi po nagpapahintulot dyan. Basahin po natin ang Romans chapter 1. Yan. Simulan po natin sa verse 22. Dito natin malalaman kung ano ba ang panukala ng Diyos tungkol sa mga bagay niyan. Kung pinapahintulutan ba niya yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae o hindi niya pinapahintulutan. Ito pong sabi ito. Sa Romans chapter 1 verse 22 tayo magsisimula. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kalwalatian ng Diyos na hindi nasisira
ng isang kalwalhatian ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Verse 24, dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Sa verse 25, tingnan po natin, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Sa 26, dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas ang kanilang karumihan ng pita sa isa't isa, na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kagantihan ng kanilang pagkakamali. Sa verse 28, ang sabi po, at palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nararapat. Ayan. So makikita natin dyan na talagang ipinapahayag na Apostol Pablo na hindi pala pinapahintulutan ng Biblia ang mga bagay nito. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng tao, dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yan po ay bunga ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ito ay pinapahintulutan na ng iba yung mga tinatawag na gawain ng mga karamihan dahil sa kanilang pagkakamaling pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, pag mali yung iyong pagsunod sa Diyos, mali rin po ang iyong pamumuhay. Automatic yon. Kaya yung mga nakalagay dito, dahil sa kasinungalingan na pinalitan, na yung spiritual na pagsamba sa Diyos is pinalitan ng nakikitang mga bagay, yung kalwalhatian ng Diyos pinalitan nila ng mga larawan, at yun po ang dahilan kung bakit sila sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang bunga po nun ng tinatawag na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na may apat na paa, mga larawan ng tao, mga ibon, yun po ang resulta is mga kahalayan na iniwan ng mga babae ang kanilang katutubong kagamitan na nalalaban sa katutubo. Ibig sabihin, yung mga babae na dapat ay mag-asawa ng mga lalaki ay hindi na nila sinusunod. Ayan, yun po yung dahilan dito. At gayon din naman ang mga lalaki sa verse 27. At gayon din naman ang mga lalaki, iniwan nila yung kagamitan sa babae. Ibig sabihin, hindi na sila gumagamit o nag-aasawa, nakikipagrelasyon sa kanilang mga babae. Ano po, yung mga lalaki hindi na nakikipagrelasyon, hindi na nag-aasawa ng babae, kundi mismo tumatanggap sila ng kahalayan sa mga kapwa nila lalaki at tumatanggap ng sariling kagantihan sa kanila. Ano po? Yun ang mga bagay na yun ang mga bagay na sinasabi ng banal na kasulatan. At dito sa verse 28, sinasabi dito, palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ayan, ibig sabihin, kilala nila ang Diyos pero hindi nila kinilala ng lubos. Dahil una-una sa lahat, hanggang basic lang sila. Hindi nila inalam kung ano yung ipinagbabawal ng Diyos ng mga relasyon, yung mga pinapahintulutang relasyon ng Diyos. Actually, lahat po nakasulat sa Biblia, lahat ng galaw ng tao tungkol sa pananampalataya, tungkol sa ikabubuhay ng tao para makapasok sa kaharian ng langit is nasa Biblia po lahat. Ngayon, maraming mga nagsisimba. Actually, marami akong kakilalang mga bading nagsisimba, mga relihiyoso pa nga. Pero ang problema dun, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos. Kaya ibinigay sila ng Diyos sa mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Ibig sabihin, hindi pala karapat-dapat na ang isang lalaki ay makipagtalik o magkaroon ng relasyon sa isang lalaki. At ganun din ang mga babae. Hindi rin karapat-dapat sa harapan ng Diyos yung pakikipagrelasyon ng babae sa kapwa babae o pagkakaroon ng pakikipagtalik sa kapwa babae. Ibig sabihin, ang kapuspusan ng Diyos nakikita pala doon sa tinatawag na pagkakaroon mo ng pagsunod o pagsunod mo sa ka-original na disenyo ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Ayan. So makikita natin dyan na dahil hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos is pinabayaan sila ng Diyos. At sasabi sa verse 29, nangapuspos sila ng buong kalikuan. Ibig sabihin, yung pakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae is
pagsunod sa kalikuan. Sabi dito, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay ng kapwa ng tao. Sabi dito, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, ng mga mapag-upasala. Ayan, ng mga mapag-upasala. Sabi dito, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, yan, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga ngatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Sabi ito, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong pagiliw, mga walang habag. Na bagamat nalalaman nila ang mga kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga nararapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Ibig sabihin, may relihiyon po ang mga taong ito. Actually, yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi po ako nagsasabi, mga kababayan. Pinapaalam ko lang po sa inyo na ito po ay hindi pinapahintulutan ng Diyos. At itong mga taong ito na nagsisigawa ng mga ganitong kahalayan is may mga relihiyon din pala. Yung gumagawa ng ganitong mga practice. Pinapahintulutan nila yung mga bagay na ito sa loob ng relihiyon. Hindi nila ipinagbabawal. Kaya nga dito sinunod yung mga iba't ibang mga kasalanan bukod doon sa pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki at sa kapwa babae. Na siyang bunga ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan po ay pinapahintulutan ng kanilang mga leader. Kaya mag-isip-isip ngayon, mga kababayan, may mga sa panahon ngayon, may mga simbahan na talagang hindi ipinagbabawal kahit anong uri ng kasalanan, ni hindi nga tinitiwalagin, hindi nga dinidisiplina yung mga ganyan, kundi tinatanggap nila at okay lang sa kanila yung mga bagay na hindi nila pinapangaralan kasi nga magkakaroon sila ng malaking problema. Sabi ito, yung mga gumagawa po ng mga ganung bagay is karapat-dapat, sabi ito, karapat-dapat sa kamatayan. Ay hindi lamang gayon ang ginagawa, sabi nila. Kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigaw ng mga yon. Kaya nakadepende yun sa nakadepende yun sa isang relihiyon na papasukan ng isang tao. Once na ang isang tao ay pumasok sa isang relihiyon, tapos pinapahintulutan sa loob ang mga tinatawag na pakikipagtalik o pakikipag-asawa sa loob ng relihiyon, kinakasal yung mga kapwa babae at kapwa lalaki, hindi po yun pinapahintulutan ng Diyos. Isang uri ng kalikuan po yan sa loob ng isang simbahan na pinapahintulutan, kinakasal pa yung mga sa panahon natin ngayon meron talagang mga ganyan. Pero tandaan po natin, mga kababayan, yung Biblia, yung salita ng Diyos, yan po ang talagang daan ng ating pananampalataya. Hindi porket mabait ka, ipapasok ka na sa kaharian ng langit. Hindi rin porket napakasama mong tao, mapupunta ka na sa impyerno. Ang katotohanan niya, mga kapatid, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, handa ka rin sumunod sa Kanya. Yan po ang katotohanan dyan. Pag hindi mo kayang sundin ang Kanyang mga salita, hindi mo handang sundin ang Kanyang mga salita, nasabi mo sumasampalataya ka sa Kanya, actually, hindi naman mape-perfect ng tao ang pagsunod sa salita ng Diyos. Pero unless kung ikaw ay tomboy, o ikaw ay bakla, na nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, kung ikaw ay Kristiyano, sumusunod ka sa Diyos, sabi mo, yan po ang iyong ikapapahamak. So biblical po yan. Hindi po tayo ang gumagawa yan. At saka hindi po ako galit sa inyo, mga kababayan, mga LGBT, hindi po ako galit sa inyo. Ipinapahayag ko po ito para malaman din ninyo na ang mga yun pala ay nakahanda sa kaparusahan ng Diyos. At dyan ay yan po ang gawain pong yan is nakakasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Kaya kung halimbawa na gusto mong pumasok sa kaharian ng langit, LGBT ka, gusto mong pumasok sa kaharian ng langit, hindi naman pinagkakait ng Diyos yun mga kapatid. Hindi pinagkakait ng Diyos na papasok ang isang tao o ang isang LGBT sa kaharian ng langit unless na sumusunod ka sa plano ng Diyos. Kasi hindi lang porket nananampalataya kay maliligtas ka na. Kailangan mo rin sumunod. Kailangan mo rin sumunod. Hindi mo nga lang ma-perfect, pero kailangan natin pilitin, sundin ang mga salita ng Diyos. Dahil doon natin may papakita kung gaano natin kaseryoso sinusunod ng Diyos at kung gaano tayo kaseryosong pumasok sa kaharian ng langit. So, yun po ang mga dahilan. So, sana wag kayong magagalit sa akin. Wag nyo akong i-bash. Dahil sinabi ko lang po ito para malaman nyo po ang lahat.
Ano po, hindi ako naghahanap ng gulo, hindi ako naghahanap ng kung ano. Dahil gusto ko lang po ipahayag na, at gusto ko lang malaman ng lahat na ito po ang isang bagay na kinapupuotan ng Diyos. Ano po. So sana po ay ingatan po kayo ng Panginoon, at hanggang doon na lamang po ang ating ma-share, at sana ay samahan kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong gagawin. At sana ay loobin ng Panginoon na kayo po ay, lahat po tayo ay maligtas. Ano po. So ingatan niyo po ang inyong sarili.